Grabe, ang gwapo ng taga-car wash na to. Hindi ko akalain na ang taga-car wash ay may ganyang katawan. Sir, pwede bang pa-car wash ng kotse ko? Sandali lang. Ay, ang bag ko. Nandoon lahat ng mahahalagang ID ko. Pahiram ng susi mo. Hoy, sandali lang. Sikat yung mga biker na yan. Puro modified ang mga motor nila. Kaya mo ba silang habulin? Sakay ka na. Grabe ang driving skills ng taga-car wash na to. Ibalik mo ang bag. Boss, may nakikialam. Taga-car wash lang, naglalakas loob na bawiin ang gamit natin, saktan mo. May ibubuga palang matandang to. Sports car na di-modified. Nakikipagkarera. Ang bag. Go. Matandang makulit, mamatay ka na. Lumabas ka. Karaniwan kong nilalagay ito sa kotse para sa proteksyon ko. Ang bag mo. Maraming salamat talaga. Maraming mahalagang ID ang laman nito. Magiging abala kung mawawala ko sila. Walang anuman. Babalik na ako sa paglalaban ng sasakyan. Umalis na siya. Nakatingin ka pa rin. Ano ba ang sinasabi mo? CEO ka ng public company. Nag-drive ka pa ng malayo. Ibang usapan ang magpa-car wash. Pero pinili mo pa talaga yung lalaking iyon ang maglaban ng kotse mo. Tapos sasabihin mong hindi ka interesado? Baka nga hindi rin siya interesado sa akin. Tara na. Iginagawad natin ang pagbati kay Ian Dawson. Sa huling segundo, naunahan niya ang Yamato team. Naging Rookie King ng World Rally Championship. Nagpapasalamat ako sa World Rally Championship. Para makamit ito ng Velocity Racing Team, gusto ko ring magpasalamat sa lahat ng narito. Pamumunuan ko ang team, patungo sa mas malaki at mas maliwanag na kinabukasan. Maraming salamat lahat. Oy, John. Bakit hindi ka pa kumakain? Anong pinapanood mo? Pinapanood ko yung anak kong walang utang na loob. Ako ang Rookie King. Ibig mong sabihin, ang Rookie King ng World Rally Championship ngayong taon ay anak mo? Sus naman, bakit di mo nalang sabihin na ikaw ang ama ng Diyos? John, may nasira ka bang kotse ng customer habang nililinis mo? Ang dami-daming luxury cars sa labas. Hinahanap ka talaga. Tatay, napasok kita sa Maple Ridge Estate. Penthouse na may magandang tanawin. Pati 4 na magagandang taga-alaga, nakuha ko para sa'yo. 6 na bodyguard. 3 driver. Hindi ba sapat lahat yan para maging kampante ka at masiyahan sa pagre-retiro sa bahay? Ayos lang sa akin maghugas ng kotse dito. Kayang-kaya ko sarili ko.
Pero tingnan mo naman sarili mo. Dumating ka dito kasama lahat ng mamahaling kotse. Sa ganitong laki ng convoy. Nag-aakala kang dahil nanalo ka sa tourney malaki ka na. Tatay, ako ang nanalo sa World Rally Championship. At ako ang Rookie King ngayong taon. Bahagya lang akong mas mababa sa legendary driver. Noong panahon. Laging may mas magaling. Laging may mas mataas na tuktok. Hindi ka dapat magpadala sa konting tagumpay at magpa-over sa ulo. Magkakaproblema ka rin sa huli. Oh sige, fine. Pero tatay, pwede ka bang sumama pabalik sa akin? Ako na ang kampiyon ngayon. Pero ikaw, nandito ka pa rin at naghuhugas ng kotse. Kapag nalaman ng iba, iisipin nilang masama akong anak. Nag-aalala ka lang na mapahiya ka sa akin. Si Paul Everett, pinakamagaling na racing legend ng bansa, nakarinig na nanalo ako sa Rally Championship at pinadalhan ako ng espesyal na imbitasyon. Si Paul Everett yon. Yung taong sariling nagtatag ng Velocity Racing Club at talagang bigatin. Ayoko sanang malaman ng iba. At magkamali silang isipin na masama akong anak. Tatay, pakinggan mo naman ako. Sumama ka na sa akin. Bukod pa diyan, papalapit na ang Mid-Autumn Festival. Sa panahong iyon, yung mga power chasers, yung mga kamag-anak, makikita ka at siguro, pagtatawanan ka nila. Tama na, sobra na. Kung ano man ang sabihin ng tao, bahala sila. Wala akong pakialam. Kung tapos ka na, umalis ka na. Huwag mo na akong harangin. Tatay! Ito na ang bahay. Ito na ang kotse. May emergency lang ako. Kailangan ko nang umalis. Paul. Magpadala ka ng kotse para sunduin ako. Paul. Kumusta si Ian itong mga huli? John. Maganda naman ang progreso ni Ian nitong mga huli. Maliban sa simula na ginaya niya, yung mga taktika mo, sa huling mga tourney, may sarili na siyang estilo. Kaya pinadalhan ko siya ng imbitasyon. Gusto ko siyang tulungan at gabayan. Huwag mo lang siyang suportahan dahil lang sa akin. Pero bago pumanaw ang asawa mo, Tama na, huwag mo nang ituloy. Dalhin mo na ako sa White Dragon Hotel. Mid-autumn family dinner nang iyan. Naghihintay na ang pamilya ko sa akin. si Si John Dawson ba? Yun? Parang nakita ko si John na nakaupo sa kotse na yon. Imposible. Customized na Rolls-Royce yan. Tagapaglinis lang naman siya ng kotse. Paano niya kakayaning bilhin yon? Uy, Finley, ano bang meron sa tagapaglinis ng kotse na yon? Anong klaseng mahika meron siya? Para mapaibig ng todo ang isang malupit na CEO katulad mo? Sa estado mo, ang dami namang may gusto sa'yo. Ay, tigilan mo na ang kakakulit. Tara na muna sa White Dragon Hotel. Naghihintay na si Dylan. Samuel, ikaw nga, kaninang iniisip ko lang, kung sinong kamag-anak ang nagmamaneho ng sobrang astig na Mercedes. Grabe. Pinakabagong model. Natong Mercedes. Siguradong napakamahal nito. Samuel, ang ganda na ng lagay mo ngayon. Samuel, dahil maganda na kalagayan mo, turuan mo naman ako paano gawin yan. Wala yan. Kwentuhan na lang mamaya. Habang nagdi-dinner tayo. Eh yung sa mid-autumn na salo-salo, kamusta? Nasaan si John? Uwi. Hindi siya makakarating. Wala na siya ngayon. Naglilinis na lang siya ng kotse para sa iba. Nakakahiya. Noon bata siya, gaya-gaya lang naman tapos nagnanakaw pa ng sasakyan sa karera. Ngayon tanda na siya, ang bagay na lang sa kanya maging tagapaglinis ng kotse. Leo, iparada mo nga kotse ko? Huwag mong babangga! Tara na. Wala nang hintian para sa kanya. Pumasok na tayo at kumain. Limited edition na Rolls-Royce. Isa lang yan dito sa buong syudad.
John, anong ginagawa mo rito? Yuan, hindi ba naguhugas ka lang ng kotse para mabuhay? Paano mo naman na-afford ang isang Rolls Royce? Kung hindi pa ito ang kuya ko. Ayaw nga pala. Sa customer ng car wash ito. Alam niyang may dinner ako ngayon. Kaya inihatid niya ako. Alam ko na agad eh. Paano mo nga naman makukuha ang ganitong mamahaling sasakyan? Ay, oo nga pala. Nagdala ako ng kastanyas. Tikman niyo mamaya, masarap to. Iyan, para sa iyo na lang ang inihaw na kastanyas na iyan. Bawal daw ang pagkain galing sa labas dito sa White Dragon Hotel. Sino nagsabi? Dati halos araw-araw ako nagdadala ng pagkain dito. Kuya, tingnan mo naman ang itsura ng damit mo. Hindi ka bagay dito sa mamahaling hotel na to. Sa totoo lang? Kung ako tatanungin mo, masyado kang mayabang magsalita. Hanggang kastanyas lang talaga ang kaya mong kainin. Sa iyo na yan! Pagpasok natin sa loob, ipapakita ko sa iyo kung anong tunay na fine dining. Excuse me. Pwede niyo po bang i-roast ito para sa akin? Pasensya na po, sir. Wala pong ganyang serbisyo dito sa hotel namin. Sayang naman. Excuse me. Sa White Dragon Hotel po, bawal po ang sumigaw. Manager Porter, di ako makapaniwalang personal ka kaming sasalubungin. Anong nagdala sa inyo dito, sir? Bakit po kayo nandito? Nagdala po ako ng kastanyas. Paki-roast naman po. Opo, ayon sa nakasanayan sa bahay, mataas na init, mababang asukal. Manager, Porter, sa ganito kamamahaling hotel, tutulong pa rin kayo sa guests na maghanda ng ganitong pagkain? At yung klaseng iniihaw lang sa tabi-tabi na kastanyas pa? Pinakamagandang hotel ito sa lungsod. Ano namang masama kung maganda ang serbisyo? Kumakain ng inihaw na kastanyas sa White Dragon Hotel. Hindi ko ata kaya mapahiya ng ganyan. Mga kaibigan, tayo na sa loob. Upo na tayo. Sige tara. Ay, kuya, talagang naiinggit ako sa'yo. Ang ganda ng takbo ng career mo at masaya ang pamilya mo. Hindi katulad ko, araw-araw lang gawaing bahay. Nakikita na sa mukha ko. Huwag mong sabihin yan. Kahit tumatanda ka na, maganda pa rin ang katawan mo. Ay, tigilan mo nga? Minsan, talaga namang naiinggit ako sa'yo. Luto-luto at lakad-lakad ng aso araw-araw lang. Hindi tulad ko, puyat hanggang alas 2 o alas 3 ng madaling araw para lang palakihin ang negosyo ng pamilya. Ay, si kuya talaga ang totoong matagumpay. Mahirap ang buhay. Mahirap maging lalaki. Mas mahirap palalo kung mas successful kang lalaki. Hindi tulad ni John, naglalaba lang ng kotse para makasurvive. Hahaha. Sir, nandito na ang mga kastanyas mo. Salamat. Pare-pareho lang tayong lahat na kumakayod. Trabaho lang talaga. Oh, ate, tikman mo. Matamis talaga yan. Kumain ka na lang? Ay, kuya, narinig ko si Dylan sumali daw recently sa Velocity Racing Club. Ang annual salary niya? Lampas 1 milyon. Ganun ba kataas? Hindi tulad ng anak ko, nakakadismaya. Kahit nakatapos ng kolehiyo, walang trabaho. Kung may maganda kang oportunidad, pakirekomenda naman siya. Ay, yun lang pala. Trabaho lang naman yan. Ako nang bahala. Salamat, kuya. Hey, by the way. John, narinig ko yung anak mo may trabaho rin daw sa kotse. Hindi naman siya mekaniko, di ba? Ang sakto naman, si Dylan manager sa Velocity Racing Club. John, bilisan mo at hingin mo kay kuya na papasukin si Dylan para bigyan ng trabaho sa paghugas ng kotse. Hindi na kailangan. Racing driver na si Ian ngayon. Nanalo pa siya sa isang kampyonato kamakailan lang. Tawag sa kanya, ang Rookie King. Pang-display lang naman. Ano? Sinasabi mo si Ian ang Rookie King? Kalokohan. Alam ko kung anong klaseng bata ang anak mo, ni hindi nga marunong magbisikleta ng maayos. Kung si Ian talaga ang Rally Rookie King, dito mismo luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo. Oo, John, ni hindi ka pa nagsisimulang uminom pakiramdam mo lasing ka na. Kapag nalaman ito ng iba, tiyak pagtatawanan tayo.
Hindi ako nagsisinungaling. Totoo, napanalunan niya talaga ang kampyonato. Nagsasabi ka pa rin ng kalokohan. John, nagkunwari kang lasing simula't simula pa lang pagkapasok mo. Matagal ko nang tinitiis ugali mo. Isang ordinaryong tagahugas ka lang naman ng kotse. Bakit mo pa kailangang magkunwari? Tema. Mahirap lang kasi ang buhay mo. Naiintindihan naming lahat yan. Hindi mahirap ang buhay ko. Ayos lang ako. Tigilan mo nga yung pagmamatigas mo. Kung talagang maayos ka, matahimik ka bang magda-drag race ng palihim? At ikakamatay pa ni Grace? Huwag mo nang banggitin si Grace. Ang ganda-ganda ni Grace, Daddy. Noong sinabi niyang gusto kanyang mapangasawa, tutol na ako noon pa lang. Kung naging kami ni Grace, sino ba namang makakaalam kung gaano na sana kami kasaya ngayon? Uy, bakit siya nananapak? Hindi mo alam kung kailan ka titigil. Ayokong makipagsagutan sa'yo. Pero pag binanggit mo ulit ang asawa ko, hindi kita palalampasin. Wala ka na bang konsensya? Nakipagrelasyon si Grace sa katulad mong talunan? Hindi ba siya nahirapan? Totoo namang nagdusa si Grace. Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Nandito anak ko. Tatawag ako ngayon para pumunta siya dito. Pangako, anak ko ang magpaparusa sa'yo. Miss Ramon Sevilla, ito ang kita ng Velocity Racing Club ngayong taon. Simula nang manalo si Ian sa World Rally Championship, sobrang tumaas ang benta ng merchandise ng club natin. Magaling ang gawa mo. Simula nang manalo si Ian bilang Rookie King, talagang lumaki ang kinikita ng team natin. Miss Ramon Sevilla, pasensya na. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Anak, ina-attack ako. Umakyat ka dito agad. Ha? Pupunta ako agad? Miss Ramon Sevilla, kailangan kong asikasuhin ang isang bagay. Na-curious ako kung ano ang sitwasyon ng pamilya ni Ian. Nagawang palakihin ng mga magulang niya ang isang talented na racer. Tama. Kung may pagkakataon, dapat talaga makilala natin ang mga magulang ni Ian. Huwag kang magmatigas. Magyuko ka na lang at humingi ng tawad sa kanya bago magka-awkward sa lahat. Magyuko at humingi ng tawad? Sinaktan mo ako ng walang dahilan. Tapos akala mo sa parang sorry? Ngayon, kung hindi ka luluhod at mag-apologize, hindi ka makakaalis. Bakit ako luluhod at mag-apologize? Bakit ako ang mapapahiya? John, mula ulo hanggang paa, puro yabang ka lang. John, masyado ba akong naging mabait sa'yo? Kung maging Rookie King si Ian, luluhod ako ngayon at tatawagin kang Daddy. Pag dumating ang anak ko dito, ipapakita ko sa'yo kung anong klaseng basura kang tao. Sino ang may lakas ng loob na manakit sa tatay ko? Hindi ba nila alam kung sino ako o hindi pa ba nila? Narinig ang Velocity Racing Team? Magkakamag-anak tayo? Lumapit ka at lumuhod na ngayon. Pwede ko pang palampasin yan. Kapag nalaman ko kung sino ang may gawa, sisiguraduhin kong magdusa siya ng malala. Dylan, wala kaming kinalaman dito. Siya ang nanakit sa tatay mo. Wala talaga kaming kinalaman. Narinig mo ba ako? Huwag mong hayaan ang ginagawa mo na madamay ang buong pamilya. Dahil kay Grace, pwede kong pag-isipan na bigyan ka ng huling pagkakataon. Ubos mo muna tong bote tapos lumuhod ka at humingi ng tawad. Sabihin mong kawawa ka. Sabihin mong malayo ka sa kategorya niya. Pwede ko pang palampasin yan. Hindi ako umiinom. Hindi mo matututunan hanggat di mo nararanasan. Dalhin niyo na siya. Bilisan niyo. Dylan, grabe ang tapang mo. Tito John. Tay, ano namang ginagawa mo? Bakit mo kinakalaban si Tito John? May alam ka ba? Kung hindi dahil sa tito ko, hindi ako makakapasok sa Velocity Racing Team. Ano?
Tito Jun, nagwawala ang tatay ko kapag lasing siya. Huwag mong isipin na laban sa'yo yon. Anak, kailan ka naging parte ng Velocity Racing Team at nakisama kay June? Isa lang siyang tagapaghugas ng kotse. Manahimik ka. Alam mo ba, ipinasok ako ni Ramon Sevilla sa team dahil kay Tito Jun at sa ugnayan ng pamilya natin. Humingi ka ng tawad kay Tito Jun ngayon din. Tingnan mo, kuya. Kasalanan ko lahat to. Sige na, tumayo ka. Ang magluhod sa harap ng anak mo ng ganito. Sobrang kahiya-hiya. Ako ang may kasalanan sa lahat. Dahil sa matagal nating pagkakaibigan, huwag mo nang pahirapan si Dylan. Ang dami ng pinagdadaanan ni Dylan itong mga nakaraang taon. Sa wakas, nahanap niya ang magandang trabaho. Maawa ka naman, please. Tama na. Tumayo ka na. Pero, tama ka. Ako ang pumatay kay Grace. Kung noon, hindi ako sumali sa mga illegal na karera. Buhay pa sana si Grace. May gagawin pa ako. Aalis na ako ngayon. Tito Jun. Tito Jun. Pasensya na. Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? May salo-salo kaming pamilya. Nagdala ako ng kastanyas. Gusto mo? Salamat. Miss Ramon Sevilla, Tito Jun, kayong dalawa. Miss Ramon Sevilla, kilala mo ba si tito ko? Tito? Ikaw ang tito ni Dylan? Ramon Sevilla. Pasensya na. Hello? Miss Ramon Sevilla, may hindi tama. Sumali si Ian sa isang illegal na laban at natalo siya. Ano? Pupunta na ako ngayon. Si Ian sumali din sa illegal na laban? Sasama ako sa'yo. Tabi-tabi. Opo, naiintindihan. Hindi. Ayos ka lang ba? Ian? Sugatan ka. Patitingnan ko nga. Okay lang ako. Akala ko simpleng laban lang ito. Pero hindi ko alam kung bakit. Sa galing ko, natalo pa rin ako. Kahit ano pa, Ian ang Rookie King ngayong taon. Hindi siya dapat nandito, tapos talo pa sa laban. Sinadyang mapasama ba si Ian? Lagi namang may mas magaling. Lagi namang may mas malakas. Ang pagkatalo sa laban na ito, hindi naman laging masama. Pero ipinusta ko ang mga kotse ng team. Lahat ng kotse. Ano? Ikaw? Grabe ka. Parang wala kang isip. Sorry, Finley. Napahiya kita. Simula ngayon, hindi na ako sasali sa illegal na laban. Hindi. Tuloy ka pa sa laban. Sa laban bukas, sasama ako sa'yo. Mas sobrang lapit ng dalawang kotse na yan, yung hangin. Nakakaabala sa makina. Kung magtuloy-tuloy ito, mag-overheat ang makina. Kuya, hindi mo naiintindihan. Ito ay karera. Isang iglap lang ang pwedeng makapagpabago sa lahat. Kung wala kang alam, huwag kang magsalita. Hindi. May mangyayari kung di mo tigilan to. Kung gusto mong manalo, kailangan mong umiwas sa mainit na usok ng kotse sa unahan. Kung hindi, yung makina mo puputok. Kuya, sino ka ba? Huwag kang mag-utos kung wala kang alam.
Ako lang ay tagapaghugas ng kotse. Bakit ang tagapaghugas ng kotse ang naguutos? Paano nangyari ito? Nandito ka. Miss Ramon Sevilla, pasensya na. Hindi ko dapat naging padalos-dalos. Hindi ko dapat pinusta ang buong team. Ayos lang. Hindi mo kasalanan. Si Adam Crawford ay matagal nang binabantayan ang Velocity Racing Club. Kahit hindi ikaw, iba ang tatargetin niya. Para sa karera ngayong araw, ibigay mo ang lahat. Tama, Ian. Tulong-tulong tayo. Tama, Ian. Tulong-tulong tayo. Hindi ko akalain si Finley palang may-ari ng Velocity Racing Team, directing boss ni Ian. Tigilan niyo na ang pagtulong. Si Ian ay mas talunan kaysa sa akin. Tapos nagyayabang ka pa dito. Hindi ka ba nahihiya? Yung karera kahapon, aksidente lang yon. Aksidente? Rookie King, wala ka lang sa akin, palpak ka lang. Hanggat nandito ako, ikaw ay laging nasa ilalim ng paa ko. Huwag kang masyadong magyabang. Ang mananalo sa karera ngayon, sigurado ay ako. Okay lang. Relax ka lang. Nandito ako para sa'yo. Aalalayan kita. Aalalayan niya? Isang hamak na tagapaghugas ng kotse? Aalalayan daw ang sino? Alam mo ba kung nasaan ka? Ito ay racetrack. Hindi car wash mo. Hindi. Dahil nandito siya. Ngayon, baka talagang magkaiba ang resulta. Sa round na ito, kailangan ni Ian. Bago pumasok sa liko, ma-overtake ang sasakyan sa harap. Kung sino ang makakaubos ng pinakamaikling oras panalo. Simulan na. Ang pag-overtake sa mga kurba ay kahinaan ni Ian. Ay, teka. 1 minuto lang. Dito mo ba balak maghugas ng kotse? Ano bang ginagawa mo? Anak, nakaka-apekto ang drift angle. Sa tagilid ng kotse, kahinaan mo talaga ang pag-overtake sa kurba. Basta hindi matapon ang tubig na ito, ikaw ang panalo. Hindi ganoon kadali ang drifting. Makinig ka sa akin. Sige na. Para sa akin, hindi sapat yan. Makikinig ka pa sa isang hampas lupang tagahugas ng kotse. Basta hindi matapon ang tubig, pwede kang manalo. Nanalo siya. Nanalo siya talaga. Hindi, swerte lang yun siguro. Hindi pwede. So kahit nanalo ka, may tapang ka ba para sa isa pang round? Gagamitin natin ang likod ng kotse para magbukas ng bottle cap. Kung sino ang mas maraming mabuksan, panalo. Sa manalo ang lahat. Hindi pwede. Ang challenge na ito sobrang hirap. Baka hindi kayanin ni Ian. Kung siya sana. Astig, 6, 7. Sobrang bilis ni Ian. Sa ikalawang bahagi, madali siyang mawalan ng kontrol. 14 ang limit niya. 14. Tama na naman siya. Ian, ayos lang. Galing mo magmaneho. Mukhang talo talaga ako ngayon. Akala ko ang astig mo. Pero yun lang pala kaya mo. Hayaan mong ipakita ko sa inyo kung paano ang tunay na galing. Mga sablay, manood kayo at matuto.
18, 19, 20. 21, 22. 23. Wala na. Malinaw na ang panalo. Huwag masyadong kumpiyansa. Kung pananalita lang ang kailangan para manalo, bakit ka pa sasali sa laban? Mga sablay. Hindi pa tapos ang tourney. Hayaan mo siyang magmaneho. Hayaan mo siyang magmaneho. Mukhang wala ng tao sa Velocity Racing Club nyo. Pinapasok nyo kahit tagahugas ng kotse? Sige, aabangan namin. Nakakahiya naman. Obvious na ang resulta ng tourney. Miss Ramon Sevilla. Tagahugas lang siya ng kotse. Nakikiusap ako. Pwede ba? Ngayon lang. Palampasin mo na. Anong ginagawa mo? Talagang lalaban ka? May baliw na nagpadala sa'yo at mas baliw ka pang sasabak. Mga taga Velocity Racing Club, delikado na kayo. Walang paraan, grabe. 3. 3-1. 3-2. 4 na po. Hindi natumba ni Kuya. Kahit isang buti. Wala siyang tinamaan kahit isa sa 10 buti. Pero lahat ng takip, tanggal na. Ito imposible to. Ang galing mo na sa sukdulan na talaga. Paano nagawang lagpasan ka agad ng matandang iyon? Imposible yon. Sigurado akong may ginawa kang daya sa kotse. Siguradong may binago ka sa kotse. Gusto ko ng inspeksyon. Gusto mo ng inspeksyon dahil natalo ka lang? Bakit hindi mo na lang aminin na hindi mo matanggap ang pagkatalo? Kung aaminin mong hindi mo matanggap ang pagkatalo, kahit papaano, rerespetuhin pa rin kita bilang lalaki. Sige na nga, ipa-inspeksyon mo na ang kotse. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Itong batang to talagang hindi natututo. Ang pagpapa-inspeksyon ng kotse ngayon, halata namang parang binibigyan ka lang ng bala. Matuwid naman tayong naglaro at malinis ang naging laban. Bakit tayo matatakot ipa-inspeksyon? Kailangan niyang maranasan ng buong buo ang pagkatalong to para matuto talaga siya. Sige, ipa-inspeksyon mo. Gawin mo na. Oy, ano to? Anong ginagawa mo? Sinusubukan mong sirain ang ebidensya? Ito yung bagay na to. Nangangakong magbabago daw ng aerodynamics. Bakit hindi ka nalang lumipad sa langit? Matandang ungo, nagpapanggap pa ring manloloko. Anong ginagawa mo? Bakit inaapi mo siya? Simpleng tagahugas ng kotse lang naman. Nagkalakas ng loob magmukhang eksperto. Ngayon, nahuli ka na namin. Makinig ka. Walang saysay ang pandaraya. Sabi ng amo namin, yung Velocity Racing Club nyo, amin na yan. Totoo, mas pinatibay niya ang pagmamaneho. Tama yan. Anong ikinatatawa mo? Tawa ako sa inyo, mga tanga. Hindi nyo nga alam ang piyesa. Etong bagay na to, totoo, mas pinatatatag ang stability. Sayang lang, sa modelong to, at sa kotse na to, hindi magkasundo. Kaya pala, ayun lang pala. Mula taas hanggang baba, bulok. Gumagawa pa ng drama. Grabe, nagkalat talaga kayo ngayon. Totoo naman, hindi tumutugma ang modelo. Sige, palalampasin ko na to. Ayoko magpakababa tulad nyo. Ian, tara na. Sandali lang. Aalis ka na agad? Simula nang nanalo tayo sa tourney, gusto mo pa ring umatras? Hindi ako ganong klaseng tao. Nagkasundo na tayo mula pa noong una. Best of 5. Kahit umalis ka matapos manalo ng 3 rounds, bilang talo pa rin yon. Wala pa akong narinig na ganitong patakaran. Itong dalawang driver na, 2. Si Ramon Sevilla ang pumirma sa kontrata. Malinaw ang kasulatan.
Walang namilit sa kanya. Nung pumirma ako, sigurado akong wala ang clause na yon. Tama, kaya supplemental agreement ito. Nakasaad sa kontrata na ang supplemental agreement ay tinutukoy ni Party A. Si Party B, sumang-ayon na idagdag ito sa huli. Tama ba? Sina nga. Susundin na namin ang gusto nyo. Best of 5. Ngayon, sigurado wala na ibang dagdag na clause, tama? Ngayon, talagang wala na. Sabihin mo na nga sa akin, ano ang laban? Huwag ka magmadali. Ipapadala ko sa iyo mamaya ang oras, lugar, at detalye ng tourney. Boy, ngayong pagkakataon, huwag mo akong bibiguin. Ian, umuwi na tayo. Ayoko. May kailangan pa akong gawin. Mauna ka na. Kailangan ko pang pumunta sa racing team. Tara na. Itong batang to. Bakit nga ba parang may kakaibang relasyon? Si Ian sa kanya? Sa totoo lang, hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Pwede mo akong tawagin Juan Dasun. Kung ganon, Juan na lang ang tawag ko sa'yo. Ayos lang. Kung ano ang mas madali para sa'yo. Ang pagbukas mo ng mga bote gamit ang kotse ang astig. Sobra. Nag-practice na ako ng ganito dati. Nag-practice? Pero hindi pa ako nakapagbukas ng ganito karami. Kanina lang. Swerte talaga. Huwag kang masyadong mapagkumbaba. Alam ko, yung mga galaw mo parang 20 hanggang 30 taon ang karanasan bago magawa yon. Sa totoo lang, hindi ko pa naitatanong. Kayo ni Ian. Ingat. Ayos ka lang ba? Salamat. Buti na lang okay ka. Tara na. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa paa mo? Masakit. Pasensya na po. Yuan. Dahan-dahan lang. Masakit. Tiisin mo lang. Mabilis lang. Tumatatapos. Dahan-dahan lang. Ako. Unang beses ko to. Paano ako magdahan-dahan sa ganitong bagay? Mas malakas, mas maganda ang resulta. Juan? Hindi ko inasahan. Ang galing mo talaga mag-perform. Ang husay mo pa magmasahe. Buong taon akong nagpo-polish ng kotse. Kaya hindi maiwasan ang pananakit. Kaya natuto ako ng konti. Ang galing mo talaga. Kung magbubukas ka ng spa o masahe, kuha na ako agad ng membership. Kung masakit dito, ikaw na lang ang maghaplos. Salamat, Tito. Walang anuman. Lalaki ka na, pero hindi mo pa kayang magligpit ng damit. Saan ka na naman pupunta ng ganito kalait? Pumunta si Ramon Sevilla sa team at pinag-usapan ang paparating na paligsahan kasama ang mga kakampi niya. Ramon Sevilla. Makinig ka sa akin. Si Adam Crawford. Hindi basta-basta ang kalaban. Huwag kang magpapakampante. Ty, tagapaghugas ka lang ng kotse. Hindi mo naiintindihan ang karera. Ikaw. Ang panalo mo ngayon, samba lang. Ty, manatili ka na lang sa lugar mo at maghugas ka na lang ng kotse mo. Ramon Sevilla. Kailan ka ba maglalaro ng basketball? Hindi mo naman ako matutulungan, pero puro ka pa ring sermon. Lumapit ka dito. Malapit na ang anibersaryo ng mama mo. Kung hindi ako manalo sa paligsahan na ito, paano ko haharapin si mama? Ikaw. Bumalik ka dito. Hon, malaki na talaga ang bata. Hindi ko na siya kaya kontrolin.
Hayaan mo siyang masaktan minsan. Hindi naman masama iyon. Huwag mong masyadong kawawa ang anak mo. Tara! Inom tayo? Ramon Sevilla, huwag mong masyadong seryosohin si Adam at ang mga kasama niya. Ikaw ang ace ng team natin. Hindi ka natatakot sa kanya, di ba? Tama. Kaya nating harapin kahit anong mangyari. Durugin natin sila. Sige na. Boss, nandito na po lahat ng impormasyon tungkol kay John Dawson. Grabe tong lalaking to. Nagbubukas lang siya ng takip ng bote gamit ang buntot niya. Marami naman sa mga driver natin kayang gawin yan. Hindi mo gets. Yung anggulo ng drift niya, pare-pareho lagi. Tumpak ang kontrol niya sa sasakyan. Parang singing na to. Habang marami sa atin, kaya rin naman gawin. Hindi sila kasing perpekto gaya niya. So tayo. Baka siya na yung sikat na racer na matagal nang nawala. Sige, umalis ka na. Hanapin mo lahat ng video niya. Boss. Sino yun? Bakit naka-high beam sa 10 oras ng gabi? Ginoong Everett. Ginoong Everett, anong sadya niyo dito? Napanood ko yung paandaran mo kanina. Ang galing mo, bata. Pinapataas po ninyo tingin ko sa sarili ko. Pinaghihirapan ang resulta sa kalsada. Nakukuha ang kampyonato sa paglalaban para doon. Ayoko lang talaga matalo. Pareho kayo ng isang kaibigan kong dati. Ang kaibigan mo siguro sobrang galing niya. Sana pala rin si Doña Milagros Vergara na makilala siya. Bakit hindi ka sumasagot? Wala namang mahalaga. Juan, itong bata na, to parang ikaw. Pumunta lang si Doña Milagros Vergara ngayon para makita ang Rookie King. Kung wala na, aalis na si Doña Milagros Vergara. Mag-enjoy kayo sa inumin ninyo. Paalam, Ginoong Everett. Hello? Bakit paulit-ulit kang tumatawag? Alam mo ba kung sino ang kakikilala lang ni Doña Milagros Vergara? Mahalaga siya. Bukas ang anibersaryo ng kamatayan ng nanay mo. Gabi na, dapat kang umuwi. Sinabi na ni Doña Milagros Vergara, kung hindi ko mananalo sa tourney na to, hindi si Doña Milagros Vergara babalik. Mas mahalaga ba ang tourney na to kaysa sa nanay mo? Siyempre mas mahalaga ang nanay ko. Pero kung hindi ko mananalo sa tourney na to, hindi si Doña Milagros Vergara makakabalik. Ian. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, huwag kang pumunta sa bahay ko nang walang dahilan? Kapag nakita ka ni Ian, ang dami nating magiging problema. Narinig ko doon sa illegal na karera, may kung sino raw na patuloy na nagbubukas ng mga takip ng bote. Alam ko na, ikaw ang may gawa noon. Iba kasi ang sitwasyon noon. Kailangan kong kumilos kaya ako na ang nagdesisyon. Pero ngayon ay death anniversary ng hipag ko. Pumunta ako dito kasi gusto kong sumama ka bumisita sa kanya. Habang naglilinis ako kanina, nahanap ko ito. John. Ito yung litrato ng pagpaparehistro ng koponan ng hapon noon. Pinaghihinalaan kong mas marami pang nangyari noon. Kaysa sa alam natin. Hayaan mo na ako dito. Bisitahin muna natin ang punto niya. Honey, nandito ako para dalawin ka. Ate, pinuntahan ko si Ian kahapon. Binata na siya. Gwapo. Parang kapatid ko noong bata pa siya.
Yung mokong na yon. Hindi siya kasing bait ko noon. Ikaw lang ang nakakaalala kung gaano niya kagusto ang malinis. Yung anak mong yun nakalimutan pa ang death anniversary ng nanay niya. Hindi ako pinapakinggan kahit anong sabihin ko. Yung ugali niya talaga. Ito ang puntod ng pamilya ninyo. Kayong dalawa na ang mag-usap. Pero pakiusap, huwag mong tapakan ang libingan ng asawa ko. Sino ka ba para pagsabihan mo ako ng ganyan? Ikaw, ha? Hayaan mo na. Huwag na tayong lumaki pa ang gulo. Kung may gusto kayong ipaabot, sabihin nyo lang. Tutulungan ko sa abot ng makakaya ko. Sige, sinabi mo yan, ha? Gusto ko ilipat ang puntod. Ikaw. Ito ay isang sementeryo. Nagbabayad kami ng bayad sa pag-aalaga bawat taon. Hindi mo basta-basta pwedeng ipilit na ilipat ang libingan. Bukod pa rito, igalang mo ang mga patay. Ginagawa mo ito, hindi ka ba natatakot sa karma? Tungkol naman kay Doña Milagros Vergara, hindi ako naniniwala sa mga bagay tulad ng impyerno, ilalim ng mundo, o karma. Naniniwala ako sa siyensya. Ito ang asawa mo, tama? Ang libingan ng asawa mo ay nasa lupa ko. Kung hindi ito lilipat, ikalat ko ang abo niya. Sinusubukan kong makipag-usap ng maayos sa inyong dalawa. Huwag kayong maging makulit. Ako ang makulit. Bakit ba? Kung ayaw mong ilipat, sige. Bigyan mo ako ng 50,000 piso at papayagan kitang umalis. Ang hina mo naman. Lumuhod. Bumaba ka rito. Ang tapang mo, ha? Pinigil mo kami? John, sober ka na. Mag-isip ka bago magsalita. Magbabayad ka ba o hindi? 50,000. Yan ang usapan. Magbabayad ako. Matalino ka. Pero wala akong pera ngayon. Kailangan ko pang umuwi para mag-ipon. Kung ganun, gigibain ko ang libingan na ito. Pag nakuha mo ang pera, saka na natin ibabalik ang libingan. Anong ginagawa mo? Saan galing ang gandang ito? Nagpapahero ka ba? Gusto mong iligtas ang araw? Kung gusto mong iligtas siya, sige. Kung ikaw papaligayahin mo kaming dalawa, palalayain namin siya. Tama? Halika, sumama ka sa kasiyahan namin. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Hindi ako aalis. Pupunta ako. Magpapasaya kasama sila. Umalis ka dito, baliw. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kakaunting galos lang ito. Ang mga taong ito talagang walang batas. Kalma na lang. Mga bata lang naman sila. Hala, kasing edad lang ni Ian. Sobrang pabaya nila. Kakalinis ko pa lang yan. Ngayon, madumi ulit. Tapat talaga. Tapat at loyal. Si John mabuting tao talaga siya. John, hindi mo pwedeng balikan nang balikan ang nakaraan. Wala na ang asawa mo. Matagal na siyang nawala. Dapat isipin mo na rin ang sarili mo. Ano? Papunta na ako agad dyan. Subukan mong patagalin siya hanggat kaya mo. Oh, anong meron? Yung hayop na Adam na yon, inurong ng mas maaga ang karera. Nandoon na si Ian. Uy, tagalinis ng kotse. Pumalik ka na pala. Nasaan si Ian? Paakyat na siya ng bundok. Alam mo yung bundok na yon, kilalang death curve yan. Sige nga, makakaligtas kaya ang anak mo ng buhay? Narinig ko na yung track na yan. May 18 na halos 90 degrees na liko. Ang tawag nila doon, 18 levels of hell. Pagkatapos nun, may siyampa na sunod-sunod na gunting ang liko. Diyan sa mga matutulis na liko. Pinakakaraniwang nangyayari ang disgrasya. Sobrang delikado ng kurbada na to. Maraming magagaling na racer nag-crash na mismo dito. Boss, ang dami nating inasikaso para mapaaga ni Adam ang karera. Para lang ba makita si John Dawson? Bobo, ano bang alam mo? Kung hindi natin nakita ang tunay na dragon, paanong tataas ang antas natin? Sige, sabihin mo sa mga driver natin na itulak sa bangin si Ian sa bundok. Siguraduhin mong wala talagang makakaligtas. Opo, boss. Ang mga world-class na elite racers dapat lang na mga tao natin. Kung sino man ang sikat noon o ang baguhan na hari ngayon, gagawin kong lahat kayo mawala sa mundo ng karera. Alam ko. May mga pagkukulang pa ang teknik ni Ian.
Kaya kailangan ko siyang hanapin. Napanood ko ang laban ni Ian. Wala na sila ng hindi bababa sa 20 minuto ngayon. Paano ka makakahabol? Oo nga. Kahit may mga flaws ang teknik ni Ian, champion driver pa rin siya. Hindi dapat magkakaproblema ng malaki. Hindi naman usually ganito ka-reckless si Ian. Ang huling underground race. Tsaka itong road race. May nararamdaman akong may nagpapalakad sa likod ng lahat. John, gusto mong sabihin bang si Ian ay malalagay sa sitwasyong nangyari sa'yo noon? Kaya paakyat na ako sa bundok. Lakas loob mo bang makipagkarera sa akin? Sa sarili kong kotse. Diyan sa kalawang mong sasakyan, iiwan kitang walang suot kundi brief mo. Paano kung lagyan kita ng airbag para hindi ka mahulog sa bangin at matuliro sa utak? Hindi uubra ang van na to. Sandali lang. Kukuha ako ng sasakyan para sa'yo ngayon din. Ayos itong sasakyan na to. By the way, bigay mo sa akin ang headset na pareho ng channel kay Ian. Ingatan mong sarili mo, ha? Mag-ingat ka. Boss, ayos na ang lahat. Sa kabilang lane, ang mga tao natin, ram sa kotse ni Ian paalis sa bangin. 50-meter drop. Ngayon, siguradong mamamatay na siya. Pero paakyat na rin sa bundok ang sasakyan ni John. Bantayan mo siyang mabuti. Taya Ko, bago pa tumakbo ng 1 milya, sasabog ang makina ng kalawang na to. Huwag mong mausog. Kayang-kaya ni John pigilan si Ian. Isang kilometro pa. Papasok na sa susunod na liko. How? Tanggap. Sagad ang tapak. Bantayan ang temperatura ng makina. 200 kilometro ang takbo. Normal ang temperatura ng makina. Pahintuin ang kotse 2. Pumasok na sa kontaminadong lugar. Sino kaya ang may pakana ng kalokohan nila? Mag-ingat ka dyan. Si. Pahintuin ang kotse 2. Pumasok na sa kontaminadong lugar. Tanggap! Sinasadya nilang harangan. Ang daan ko. Wala bang paraan para dito? Sa ilegal na karera na ganito, hindi rin ako sigurado. Kalma lang. Ako na ang bahala sa sarili ko. Baguhan, niloloko mo ba ako? Hindi ka pa handa. Boss, naaksidente ako. Kailangan ko ng tulong. Sa bilis ko ngayon, aabutan ko si Ian sa loob ng 3 minuto. Pero parating na ang 3 liko sa Yamaha. Delikado yon. Baka kung anong gawin ng kumag na si Adam, kaya ako nababahala. Ibababa ko agad ang sasakyan at driver ko. 5 minuto ang estima ng pag-alis. Dapat maaabutan nila kayo ni Ian. Si, pantayang mabuti si Adam. Si. Ian, magalaw ang chassis mo. Huwag kang sumabay ng harapan. Bakit mo ako sinundan? Huwag mo akong alalahanin. May bangin sa kanan mo. Malalim ang laglagon. Kailangan mong magminor. Hindi pwede. Kapag gumagal ako, talo na ako. Pakinggan mo ko. Magminor ka hanggang dulo. Sa unahan. Meron pang isa sa unahan. Sumunod ka sa akin. Dikit ka lang sa likod ko. Palungit ang hangin na sumasalubong. Bilisan mo pa. Si. May sasakyan sa unahan, 100 metro. Nakuha. Matinding liko sa unahan. May 50 metrong bangin. Baka dito sila umatake. Ingat ka.
Si. Sinusubukan na naman tayong harangan. Wala na talagang bago. Tay, bumagal yung kotse sa unahan. Bilisan mo na. Lakasan mo sila. Si. Talunan, sa ganyang abilidad mo, naglalakas loob ka pang lumaban? Lumayas ka dyan. Apagan mo pa. Tay. Kung gusto mong mabuhay, bilisan mo pa. Naku po. Tay. Ang lakas mo rin naman. Sinira mo ang mga plano ko. Papakita ko sa iyo kung anong mangyayari kapag tinatraidor mo ako. Umusog ka diyan. Tay. Ian, pagkaliko mo rito, panalo ka na. Tay. Sige. Sasalpok ako sa iyo hanggang sa maubos ka na. Tarna, tingnan natin kung durog-durog na mga buto niya. Ha ha ha. Tay. Buong 50 metrong bagsak yon. Ang tatay ko. Tingnan mo yan. Sabi ko na nga ba, ang bulok na kotse na yan, hindi niyan kaya ang tourney. Tingnan mo ngayon. Tsk, 50 metro. Baka nagliyab na yung kotse. Ayos. Makakatipid ka na sa burol. Ikaw. Ian, kalma lang. Ano pang hinihintay mo? Bumaba ka ng bundok. Tawag ka ng tulong. Tay. Kasalanan ko to. Hindi sana ako naging padalos-dalos. Hindi ko sana sinalihan yung tourney. Tay. Ako ang may gawa nito sa iyo. Tay. Si John pala. Tatay talaga ni Ian. May kilala rin ako sa crematorium. Kung gusto mo ng VIP spot para sa tatay mo, gusto mo, tawagan mo lang ako. Ha ha ha. Ian, kalma lang. Ian. Ang tanga mo naman, pati tatay mo na disgrasya mo. Tapos ngayon, ako pa ang sisisihin mo? Batay sa pagkakakilala ko sa tatay mo, hindi siya gagawa ng bagay na hindi niya sigurado. Sinadya talaga nila to. Walang alam ang tatay ko. Kung may mangyari kay John, kahit mawala pa sa akin ang buong club, pagsisisihan mo to. Adam, hindi ko akalaing gagana ng ganito ang estilo mo. Nakita nung matandang hayop yung litrato, kaya nabaliw agad. Yung mga pulubi sa sementeryo, ikaw rin pala nag-ayos noon. Maduming galawan. Huwag ka namang masyadong malupit. Tinatawag na diskarte yan. Bahala ka sa diskarte mo. Grabe naman. Tatay ko yon. Tay. Akala ko ikamamatay ko na yon. Salamat naman at ayos ka lang. Kung may nangyari sa'yo, ano na lang ang gagawin ko? Tay. Hindi na talaga kita tatawaging car washer ulit. Bakit ka umiyak? Ayos na ayos ako. Matanda ka na. Huwag kang umiyak, parang bata. Yan ang inaasahan ko sa'yo. 50 metrong bagsak. Pero halos hindi dumumi ang damit mo. Hahaha. Itigil mo na ang panlalait. Yung shock absorber ko halos bumigay na. Halatang nahulog ka talaga sa bangin. 50 metrong bagsak. Parang 15 palapag na mataas yon. Paano ka pa nabuhay? Paliwanag ko sa'yo. Pahingin lang yan kung 90 degrees.
Kung 89.9 lang, Dallas pa lang yun. Ano? Basta tama ang anggulo, may kapit pa ang gulong. Kanyang galistis. Wala yan sa akin. Imposible. Tanging racing god lang ang may ganung abilidad. Si Rising God? Hindi nga, imposible yon. Siya yung tumalo sa lahat. Kilala bilang Racing God na kinatatakutan ng bawat racer. Oo, matagal nang nawala si Racing God, mahigit 10 taon na. Itong natandang to paano siya magiging Racing God? Wag sobrahan ang pagmamayabang. Ang lakas mong dumikit sa pangalan ni Racing God, ha? Tay, ikaw ba? Kanina lang, nahuli mo ba sa video yung pagmamaneho niya palayo sa bangin? Yung drone natin, nakabuo ng buong kuha. Siya yun. Siya, ang Diyos ng karera. Ganito lang ang klase ng galing. Na nakita ko mula mismo kay Diyos ng karera. Paanong nangyari to? Hindi ba't nahulog siya sa bangin at namatay? Mga bobo, yung namatay noon sa aksidente, ay asawa niya. Pasensya na, boss. Nung panahon na yon, pagkamatay ng asawa niya, in-announce niya na tuluyan na siyang magpapahinga sa karera. Hindi ko inasahan. Nababalik siya bigla ngayon. Kahit nagbalik pa siya, ano ngayon? Pinatay ko na siya minsan. At kaya ko rin ulitin yon. Tara na. Narinig kong may nangyari, kaya agad akong tumawag sa rescue team. Pero ang totoo, wala ka namang sugat. Ayos lang. Hindi ko akalain may lakas ng loob na sumubok makipagkarera sa'yo. Kahit ikaw pa ang Diyos ng karera, sino bang may pakialam? Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Sa ngayon, isa ka lang walang kwentang tagahugas ng kotse. Yung pagpayag kong makipagkarera sa'yo, utang mo na yun sa akin. Hindi ko pala napansin kanina. Hindi ba't ito ang kasalukuyang Diyos ng karera, Paul Everett? Bakit siya sumusunod kay John? Ibig bang sabihin nito na si John nga ay ang Diyos ng karera? Impossible, walang chance. Bakit naman ang Diyos ng karera maghuhugas ng kotse? Tama ka. Hindi ako Diyos ng karera. Isa lang akong hamak na tagahugas ng kotse. Pero kayo, ni hindi nyo kayang talunin ang isang tagahugas lang. Anong klaseng profesional na mananakbo kayo? Umuwi na nga lang kayo at magbantay ng bata. Oo nga pala. Kapag nakita nyo ulit ang anak ko, layuan nyo na siya. Pag inulit nyong bulihin siya, hindi na kayo makakalusot ng ganito. Oy, Tio, nagkamali kami dati. Turuan mo naman kami. Oo nga. Hindi na kami magdadala ng problema kay Ian. Nakikusap ko sa'yo. Pwede mo ba kaming turuan? Huwag mong isipin na dahil sinuwerte ka, Diyos ka na ng karera. Hindi ako sang-ayon sa patimpalak na to. Si Ian lang naman ang kinarera ko. Ikaw ang sumingit. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ano? Anong gusto mo? May lakas ka bang tumaya ng malaki? Isusugal ko ang buhay ko laban sa'yo. Tatanggapin mo ba? Para sa akin, hindi naman kailangan yan. Kapag natalo ako, lahat ng team ko sa karera, ari-arian ko, lahat, mapupunta sa'yo. Pag natalo ka, buhay mo ang gusto ko. Ikaw talaga. Ikaw, pera lang ang mawawala. Pag ang tatay ko natalo, buhay niya ang kapalit. Noong panahong ng digmaan ng opyo, ni hindi sila mangarap mag-alok ng ganong kadayang kasunduan. Kapag ako ang natalo, ipapaharurot ko kotse ko. Pabagsak sa bangin na 160 talampakan at tuluyan na. Bakit mo kailangan patulan ng isang mababang? Tagahugas lang ng kotse tulad ko? Para sa akin, hindi na kailangan to. Natatakot ka ba? Takot ka. Kung hindi mo kaya, sabihin mo na lang. Sinuwerte ka lang kanina. John, deadmahin mo na. Sira na ulo niyan. Baliw na talaga yan. Pag hindi natin to hinarap ngayon, hindi natin alam. Ano pang kaguluhan ang maggagawa pa niyan? Baka wala na tayong katahimikan pagkatapos niyan. Paano mo gustong magkarera? Alam ko na, walang ordinaryong driver ang kayang tumalo sa iyo, kaya may dinala akong tulong. Siya ang huling alagad ng Diyosa ng karera. Kung matatalo mo siya, tutuparin ko ang pangako ko. Ang dating huling alagad ng Diyosa ng karera? Hindi ba siya si Craig Bentley? Yung naghari sa World Rally Championship? Oo. Iniwan niya yung mga kalaban niya ng 3 minutong agwat. John, kailan ka pa nagkaroon ng huling alagad?
Bakit ngayon ko lang narinig to? Wala pa ngang nakakaalala? Ako nga, hindi ko rin alam na may huling alagad pala ako. Narinig ko rin na may bagong mainit na driver na ang pangalan ay Craig Bentley. Sinasabi niya na siya raw ang dating huling alagad ng Diyosa ng karera. Pero kamakailan lang nahuli siya dahil tumambay siya sa isang kahina-hinalang establishmento. Kaya pala naghanap ka ng isang peke. Tigilan mo nga ang paulit-ulit mong sinasabi. Makikipagkarera ka ba o hindi? Oh, ilabas mo siya. At tignan natin kung ano ang kaya niya. Ito na yon. Kung anak ko siya, baka naputol ko na mga binti niya. Ah, Craig. Halika rito. Ikaw pala yung kawawang tagahugas ng sasakyan? Sa totoo lang, kung hindi lang ako binayaran ng malaki ni Adam, yung tulad mo, wala kang laban sa akin. Siya nga talaga. Sabihin mo ng mas malakas. Basura lang ako, hindi ko dapat pinasok ang paligsahan. At? Salamat sa leksyon, Craig. Hindi na ako sasali ulit sa kahit anong paligsahan. Lumayas ka na lang. Oh, hari ng karera. Doña Milagros Vergara, si Craig Bentley mula sa National Division. Isa ako sa mga taga-sunod mo. Hari ng karera. Napanood ko lahat ng paligsahan mo. Gusto ko lang maging idol kagaya mo. Maging profesional. Pwede ba bigyan mo ako ng pagkakataon? Hayaan mong maging apprentice mo ako. Matuto ka muna ng tamang asal. Ano? Doña Milagros Vergara. Ang karera ay parang sayaw kasama ang kamatayan. Negosyo ito ng buhay at kamatayan. Kung ganito kasama ang pag-uugali mo, susunod na kukunin ka ng kamatayan. Doña Milagros Vergara, ikaw. Noon, inaapi mo ang mga driver. Ngayon, scammer ka na. Ang ugali ni Craig, talagang sobrang bulok. Hindi talaga ako nagkamali noon. Carrera tayo. Yung nakaraang pustahan kay Adam yun? Doña Milagros Vergara? Taasan natin ang pustahan. Sabihin mo. Pag natalo ka, gusto ko isang braso at isang binti. Hindi pwede. Bakit? Natatakot ka? Pero, paano kung ikaw ang matalo? Paano naman ako matatalo? Kung matalo ka, ibigay mo ang mata mo. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagmaneho ulit. Talo? Sa bokabularyo ko, wala talagang ganong salita na talo. Kung maglalaro tayo, dapat todo na. Tingnan mo doon. Kita mo yung bangin na yon? Mga 2 o 300 metro ang lalim niyan. Kahit yung dating Diyos ng karera pumunta dito, pag nahulog siya, wala nang tsansa mabuhay. Oh, ano ngayon? Ano ang gusto mong labanan? Unahan sa preno ang laban natin. Sabay tayong magmamaneho papunta sa bangin. Kung sino ang unang magpreno, siya ang matatalo. Loko, mga tao dito puro siraulo. Huwag na nating labanan yan. Magdidilim na. Delikado na yan. At umuulan na rin mamaya. Yung ganitong sitwasyon, parang gusto na rin magpakamatay. Gusto lang ni Craig ang kanyang timing. Oo, narinig ko dati, 1 taon na raw ang nakalipas, may nilabanan si Craig sa karera. Yun, nauwi siyang baldado. Ano? Takot kang mamatay? Kung natatakot ka, ngayon na, lumuhod ka, magmano, at umamin na talo ka. Iwan mo ang isang braso at isang paa mo, baka sakaling pagbigyan kita doon. O di kaya, umuwi ka na lang at mag-alaga ng kabayo. Puro ka na lang pabayaan to. Pabayaan yan. Hindi ba't pareho lang tungkol sa kung sino huling magpreno? Pag-isipan mong mabuti, tayong 2 magkasabay, papatakbo papunta sa bangin, isusulat talaga to sa kasunduan ng buhay at kamatayan. Pag may nangyari sa kalsadang to, huwag kang magsisisi. Sa bokabularyo ko, wala ring salitang pagsisisi.
Kanina lang, malinaw pa. Paano naging bagyo agad to? Ang bigat ng ulan, talagang napakagandang biyaya. Pakinggan mo to, dahil sa ulan na to, magiging mas kapanapanabik na ang walang kwentang karirang to. May sasakyan akong handa para sa iyo. Inayos ang brake system. Pati ang mga gulong ay gawa para sa basang lupa at kahit snow. Kung sasakyan mo yung kotse ko, mas ligtas ka kahit papaano. Ayos lang. Dito Parnaco. Tsaka sa umpisa lang naman umuulan. Pagdating sa tuktok, makakabagal din. Lying on rain tires. Ty, huwag kang matigas ang ulo. Wala ngang ABS system ang kotse na to. Pag preno mo, titigas lang ang mga gulong. Delikado talaga. Halos 10 taon na sa akin ang kotse na to. Sanay na kami. Kalmado lang ako mag-drive dito. Yung sasakyan ko, galing pa sa Yamato. Automatic ang rain system, ina-adjust ang powertrain depende sa lakas ng ulan. Sinasabi ko sa iyo, yung bulok mong kotse, hirap na hirap pa nga ang wipers, di ba? Yung kotse niya, sa ngayon, pinakamoderno sa buong mundo. At least, alam mo ang ginagawa mo. Ginastusan ko to para ma-import lang mula Yamato. Kaya tanda mo na, hindi pa huli para mag-forfeit. Mas pangit pa ang rain tires sa tuyong. Kalsada kaysa sa standard. Ano bang pinagsasabi mo? Sa lakas ng ulan, saan mangyayari ang tuyo? Tingnan natin mamaya. Nakano? Ty, hihintayin kita. Nasaan na ang mga drone? Paliparan nyo na. Gusto ko ng live. Tingnan mo. Ganyan ang pro. Mas magaling siya kaysa sa palpak mong tatay. Nakikita mo yan? Yung tatay mong tagapaghugas ng kotse, habol lang sa peach ni Craig. Kinokopya pa niya. Yung pagliko ni Craig. Ang kinis ng liko niya. Talagang malakas siya. May galing siya ng John. Ilang beses na nga, pang sinilip ni Craig yung mga tape. Para matutunan niya yung galawan. Lucio Guevara, huwag mong i-defend ang tagapaghugas ng kotse. Si Craig ay paulit-ulit na kampiyon sa World Rally Championship. Bakit siya mag-aaral ng teknik ng tagapaghugas ng kotse? Ha? Walang ulan sa bundok? Pinata? Kulang ka pa sa karanasan. Hindi. Ipakikita ko sa kanya kung ano talaga ang husay. Paano naman naging posible yon? Bumabaha sa paanan ng bundok, pero ni isang patak ng ulan, wala rito sa taas. Yung tagahugas ng kotse na yon, tama pa ang hinala niya. Ganito talaga ang tunay na mountain rally. Hindi mo mapagkakatiwalaan ang panahon. Huwag kang basta maniniwala sa mga ilusyon sa harap mo. Basura, grabe naman. Hindi ko sana pinayagan na palitan ni Craig ng gulong na pang-ulan. Ang layo ni John nung umuulan, pero nagawa pa niyang humabol agad-agad. Kalimutan mo na ang teknolohiya. Wala yang pinauso nilang teknolohiya. Para sa isang magaling na driver, karanasan, ang pinakamahalagang sandata para manalo. Adam, matatalo ka na. Lintik ang tagahugas ng kotse ka. Talagang gusto mong mapahamak, ha? Ginagawa na niya. Noong nabangga ako dati, ito mismo ang technique sa cornering na nagpalaglag sa akin. Kung alagad ka ng alamat, talagang ganun ka. Kalma at bihasa siya. Kahit nilampasan lang siya kanina, hindi lang niya talaga pinatulan yung kawawang tagahugas ng kotse. Hindi mo maikakaila ang galing ni John, pero pabago-bago ang panahon sa bundok at hindi klaro ang kondisyon ng kalsada. Delikado talaga ang magmanehong ganito. Hindi. Habang ginaganyan niya, mas nagiging ligtas pa siya. Mataas ang drag ng kotse niya, halos walang bilis ang acceleration. Pero nananalo siya kasi. Sobrang bilis, sumagot ang brake system niya. Gets ko yung teorya. Pero buhay ng tatay ko ang nakataya. Sobra na ang bilis ni Craig. At nagkakalasog-lasog na ang kotse ng tatay ko.
Grave, tanda. Hindi ka na makasabay? Hindi ikaw yan, ha? Putya naman. Imposible ito. Paano? Natalo ng bulok na van ang professional kong race car? Babala. Masyadong mataas ang temperatura ng radiator. Babala. Masyadong mataas ang temperatura ng makina. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Ang mahalaga dito, kung sinong huling magpreno. Hindi kung sinong mas mabilis. Ganyan magpasikat? Karaniwang ginagawa ng mga kagaya mo. Walang hiya. Kapalmuks talaga. Sinong tinatawag mong walang hiya? Kung sinong sumagot, siya yung tinutukoy ko. Tama na. Manood ka lang. O, umalis ka na. Ito ba yung original na turbo drift cornering ng Racing God? Mukhang ganun nga. Una mo nang papasok ang harapan. Gamit ang exhaust vacuum system pagpasok, tapos mag-fishtail sa kanto. At biglang buga ng todo lakas paglabas. Paano nalaman ng tatay ko ang dating Racing God's turbo drift cornering? Hindi talaga kapanipaniwala. Matagal na siyang hindi lumalaban. Pero ang lupet pa rin niya. Ito yung secret technique ng dating racing god. Maraming nanonood ng tourney videos niya, pero wala pa rin nakakamaster nito. Umuuga ang manibela. Baka naman. Ay naku, wala nang preno. Diyos ng karera, Diyos ng karera, Diyos ng karera. Ang karera ay isang propesyon na karapat-dapat ialay ang buhay. Hindi ako Diyos ng karera. Mas mabilis lang ako ng kaunti kaysa sa mga nauna sa akin. Sa malapit na hinaharap, mayroon ding mas bibilis pa kaysa sa akin. Lahat tayo sumusunod lang sa mga yapak ng mga nauna. 300 metro na lang bago ang bangin. Kung hindi ka pa magpreno, huli ka na. Sa mga liko sa bundok, ang pinakaabot na limitasyon ay makokontrol sa 80 metro. 100 metro. Hey, preno na! Ramon Sevilla, huwag ka munang mag-alala. Sumakay ka sa kotse ko. Akyatin natin ang bundok. Tara na, tingnan natin kung anong nangyayari. Hey, ayos ka lang ba? Aaminin mo ba na natalo o hindi? Isa na nga lang na duwag ka. Pinigilan mo pa si Craig. Itong round na ito, kahit ano pa, talagang talo ka. Ano bang pinagsasabi mo? Malinaw na sasakyan ni Craig ang bumangga sa sasakyan ng tatay ko. Tumahimik ka. Yung tatay mo, itong palpak, hindi na nga alam ang lugar niya. Nagsasagot ka pa? Alam ko na. Craig, hindi talaga niya ako bibiguin. Akala ko magaling siya, pero wala rin palang kwenta. Oo nga. Siya, nagpapanggap na parang master ng karera. Dapat magpakita siya ng tunay na sarili niya. Ang hampas lupang naglalaban ng kotse, hampas lupa pa rin. Sa susunod, hindi ka na nga makakapaglaban ng kotse, di ba? Hoy, ikaw, iiwan mo dito ang mga braso at paa mo. Kung kukunin ko yung braso at paa ng iisang bahagi, paano ka maglalaban ng kotse? Paano mo lalaban? Ganito? Hindi ako natalo. Mas mabuti pang tingnan mo ang sasakyan ni Craig. Baka, magulat ka. Tigilan mo yung kabalbalan mo. Tanggapin mo ang pagkatalo. Braso at paa lang naman yan, di ba? Putulin mo ang akin. Say, pinakamalala. Hindi na lang kami magmamaneho. Nauwi na talaga sa ganito. Hindi ka pa rin magsasabi ng totoo? Tunaw na ang mga brake disc mo, hindi ba? Kapag ginamit ang rain tires sa bundok, talagang mahina ang stability. Para mas sigurado ang kontrol habang lumiliko. At katatagan sa pagpreno, naglagay ka pa ng dagdag na puwersa sa preno. Kung ulan talaga ang panahon, baka talaga hindi ko na kaya kang talunin. Ikaw, paano mo? Paano ko nalaman? Kung hindi ako maagang nagpreno at tinakpan ang daan mo,
Matagal ka nang nahulog sa bangin. Imposible. Sino ka ba talaga? Akala ko, yung turbo drift na pagli ko kanina. Sapat na para makilala mo kung sino si Doña Milagros Vergara. Ikaw? Tama. Si Doña Milagros Vergara, ang racing god na hinahanap mo. Ang John Dawson. Ginagamit mo ang pangalan ko para lokohin ang mga tao kung saan-saan. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Ikaw nga ba ang racing god? Kalokohan! Isa ka lang hamak na tagapaghugas ng kotse. Ang kapal ng mukha mo para magpanggap bilang racing god. 10 taon na ang nakalipas. Sa Dock Bay, sinigitan mo ang kotse. Tapos nag-flip yung kotse. Ang babae sa passenger seat namatay. Naalala mo pa ba? Ano? Ikaw yon. Pinatay mo ang nanay ko. Hindi ako yon. Sumunod lang ako sa utos. May nagbigay sa akin ng tambak na pera noon. At sinabi na gawin ko yon. Yung taong nag-utos sa'yo. Sino talaga siya? Ang alam ko lang, yung accent niya. Hindi siya tunog taga-south, hindi rin tunog taga-north. Yamato. Akent ng Yamato yon? Simula pa ng Ternea, palihim kayong nagmamanman sa amin. Hanggang ngayon, panahon na para magpakita kayo. Totoo, ikaw nga ang Diyos ng karera. Talagang ang talas ng kutob mo. 10 taon na ang nakakaraan. Kayo ang nag-utos noon, di ba? Kaibigan nyo kami. Paano naman namin magagawang gumawa ng ganyan? Hindi talaga tayo pwedeng maging magkaibigan. Ginoong Dawson, medyo hindi nyo pinapahalagahan ang ginagawa namin. Talagang sinusundan namin lahat ng kilos mo. Kapag may nangyaring mali, agad namin ipadadala ang rescue team. Sa Japan, pinapahalagahan namin ang talento. Kung sana naging isa ka sa amin. Huwag mo nang isipin yon. Enek, tara na. Ian, malaki ka na ngayon. Panahon na para sabihin ko sa iyo kung ano ang nangyari noon. Sumali ako dati sa isang illegal na paligsahan para lang makadagdag ng kita para sa pamilya. Kaya siya ang naging navigator ko. Pero nung huling bahagi ng paligsahan, nagkaroon ng aksidente. Ngayon lang Doña Milagros Vergara nalaman na ang paligsahan ay isang sabuatan lang pala. Ibig mo bang sabihin, may iba pang dahilan sa pagkamatay ng nanay ko? Hindi ko kailangan ng paghihimo ng tawad. Matagal mo nang inimbestigahan ng racing god. Paano mo siya hindi makilala? Napakalaki ng pagbabago sa itsura niya. Mas masyadong naging iba talaga. Ang gusto ng mga lalaki ay walang iba kundi kapangyarihan, pera at higit pang pera. Kunin mo ang kapangyarihan at pera at ang sarili mo para makipag-usap ng seryoso sa kanya. Oh. Ginoong Dawson? Ngayon, dumating akong may tunay na sinseridad. Ang sinseridad ng bansa ninyo ay hindi ko matatanggap. Huwag kang, masyadong sarado. Baka ang usapan ngayon ay alok na hindi mo matanggihan. Ang tanging hindi ko matanggihan ay maibalik ang buhay ng asawa ko. Pumapayag ka ba doon? Babae lang naman siya. Sa mundong ito, ang mga babae ay kahitsan. Ang tulad mong lalaki, pwedeng magkaroon ng kahit sinong babae na gusto mo sa bansa namin. Basta tanggapin mo lang ang magandang hangarin namin. Nasa serbisyo ako para sa'yo anumang oras.
Doña Milagros Vergara, tingin ko nagkamali ka ng paghusga sa akin. Wala akong interest sa bayan ninyo. Lalo na sa mga babae nito. Pwede rin naman ang mga babae sa bayan niyo. Bukod pa diyan, bibigyan ka namin ng 30% bahagi at 200 milyong piso. Sabihin mo, sa'yo na ang lahat ng yan. At kung tatanggihan ko, gagawin mo ba ang ginawa mo 10 taon na ang nakalipas? Magkakaroon ka ng aksidente at papatalsikin mo rin ako? Don Isagani Escueta, binababala ko sa'yo, huwag mong gawing mahirap ang usapan. Sa Dragonia mo, may lumang. Tumahimik ka na lang. Ni hindi mo nga maayos magsalita ng wika namin. Pero nagbabanggit ka pa ng kasabihan, mas maganda siguro, kumuha ka ng halamang gamot para gumaling ang dila mo. Juan, tingnan mo kung sino ang dumating. Ikaw naman? Uncle Juan, ako to. Ella Morgan. Ikaw, si Ella Morgan? Ngayon, pakitawag mo na akong T1 Ella. Hahaha. Tuno Ella? Naalala ko noon, ikaw at ang asawa ko magkababata. Nung kinasal kami, ganito ka palang kaliit. Ngayon dalaga ka na. Grabe, ang bilis ng panahon. Oo, ang tagal na rin. Hindi katulad ko. Nandito lang palagi at istorbo. So mahilig ka pala sa babaeng diretso. Hindi ko trip. Ay, nasan ang manners mo? Hindi mo ba alam na dito sa syudad, bawal ang high beam? Grabe, yung 2 ilaw mo. Hindi lang nakakasilaw, kung saan-saan pa gumagalaw. Ha. Kapag may oras ka, balik ka sa pabrika, magpatono ka ulit. Oy, huwag kang masyadong agresibo. Pagsaktek nyo dyan sa bansa nyo, pero skills namin dito panalo. Kung gusto mo talagang magpaayos sa pabrika, hanapin mo lang ako. Sigurado ako, mula D-Cup, magiging E-Cup ka. Pagbalik mo sa inyo, pwede ka nang mag-artista sa mga pelikulang pangmatanda. Yung klase, na 2 lang kayo. Ikaw talaga. Ate, kita mo hindi mo gets. Yung mga pelikula nila hindi lang 2, kundi marami talaga ang kasali. Ang mga babae diyan sa bansa nyo, hindi talaga malumanay. Diyos ko naman. Tingnan mo to. Tingnan mo talaga. May nahihirapang mag-let go. Hindi naman sa hindi ko kaya mag-let go. Nagugulat lang ako. Uy, tingnan nyo kayong 2. Itong babaeng Yamato. Grave ang tapang. Ay, Tito John, tigilan mo nakakausap kay Finley. Nakakalimutan mo na yata ako. Ang dami ng taon ang lumipas. Namimiss mo ba ako? Paano naman hindi? Oo nga. Natatandaan ko noon, ang kulit-kulit mo talaga. Lagi kang may kalokohan. Ako pa ang laging nagtatakip sa'yo. Ngayon, ang dami ng taon ang lumipas at hindi ko na kaya bantayan ka. Parang ang weird lang. Ay, tara na. Sabi nila, 3 babae, 1 palabas agad, pero 2 lang kayo? Sobra na ang gulo. Sige, parang bahay nyo lang ito. Gawin yung parang sarili nyo. Parang ganyan na rin naman. Nung bata ako, lagi akong nasa bahay nyo. Haha. Uy, nakalimutan ko pala itanong. Paano ba kayong 2 naging kayo? Ay, oo nga pala. Yun ang punto. Kaya nga kinuha ko si Ella mula sa ibang team at sobrang taas ng offer ko. Ha? Mahilig ka na bang magkarera ngayon? Sinabi ko na sa'yo, tawagin mo akong T1 Ella. Ngayon, sa kabilang team, pang top driver ako. Sa World Relay Championship, ako ay pangalawa sa ranking. Uwa. Para sa World Rally Championship na to, gusto ko mag-team up kayo ni Ella. 2 ang panigurado. Uy, Tito Juan, ang tagal na nating di nagkita. Ito ang unang beses kong iiwan ang team para sa isang kompetisyon. Sigurado ka bang ayaw mong sumama sa akin? Matagal na rin akong di nakakarera. Parang kalawang na ang kakayahan ko. Lalo pa, World Rally Championship ang labanan. Mas lalo akong hindi bagay doon. Nakita ko na kung paano ka tumakbo. Huwag mong sabihin na kinakalawang ka na. Yung fishmouth split drift mo, wala pa rin nakakagawa niyan bukod sa'yo. Tama yan, Tito Juan. Sa puso ko, ikaw lagi ang hari ng karera. Sa World Rally Championship na to, sasali rin si Yamato. Isipin mo na lang tong paraan para
Malaman mo ang totoo sa pagkamatay ng asawa mo. Juan, sumali ka na. Sina? Literal kang sablay. Kung ako ikaw, maghaharakiri na lang ako bilang paghingi ng tawad. Pasensya na talaga. Matibay talagang kausap si Juan. Hindi lang niya tinanggihan yung pang-aakit ko. Pati nakipagkampihan pa siya sa dalawang babae para iinsultuhin ako. Mukhang hindi natin mapapasunod si Juan. Kung hindi natin siya makuha, sisirain ko na lang siya. Kung hindi, sa World Rally Championship na to, kung siya ang mag-champion, para sa buong Yamato. Para sa buong Yamato. So, anong gagawin natin? Para tuluyang sirain ng isang tao, dapat tamaan mo ang pinakamahinang bahagi ng puso niya, yung championship car. Na nabangga niya noon, andyan pa ba yun? Oo, andyan pa. Ha ha ha. Maligayang pagdating sa Dudu Live Streams para manood ng World Rally Championship live mula sa tourney. Ngayon, ang venue na kinaroroonan natin ay Dock Bay. Pinagsasama nito ang mga bundok, kapatagan at mga buhangin. Hindi mo mahulaan ang kondisyon, biglang nagbabago ang panahon, iba't ibang di inaasahang bagay. Naging bangungot para sa bawat rally driver. Bakit itong venue ang napili? Narinig ko na ang venue drawing ginawa ng Yamato representative. Baka sila ang gumagalaw sa likod ng eksena. Hindi ako makakalaban sa track na to. 10 taon na ang nakalipas. Alam ko lahat. Tay, labas na ang drawing results. Ikaw ang magmamaneho ng kotse number 2. Tay, kamusta ka? 10 taon na ang nakalipas. Dito sa Dock Bay yun nangyari. Dito namatay ang nanay mo. Sa harap mismo ng mga mata ko. Tay, alam kong malungkot ka, pero kailangan nating magpatuloy. Hindi ako makakalaban sa track na to. Hindi pa nagsisimula ang laban. Nagkawatak-watak na ang lahat. Baka, wag muna nating pilitin ng sobra si Tito Juan. Hi, kasama niyo pa rin ako sa racing team. Yung mga Yamato racers na yon, hindi na ako sa mga. Tay, simula bata pa lang ako, lagi kong naririnig kay nanay na, sa racetrack ka talaga kumikislap. Doon mismo kaya, niya piniling pakasalan ka. Sa tingin ko, kung nabubuhay pa si nanay, tiyak gusto niyang makita kang babalik sa racetrack. Oo nga, tama, Tito Juan. Pakiramdam ko rin na tuwing nasa track ka, ang astig mo talaga tingnan. Kaya ako nagsimula mag-try ng rally racing. Hindi ka na pwedeng sumuko ngayon. Huwag kayong mag-alala, lahat. Hindi ako aatras sa laban. Nakakainis. Si Juan Dawson, parang ipis na lang. Ayaw talaga bumagsak. Huwag ka munang magalit. Meron pa tayong kasunod na plano. Tapos na ang inspeksyon ng sasakyan. Tara, silipin natin ang mga loyal nating driver. Unang-unang magpapakilala ang Diablong Commander ng Isla Ruiz, ang Flamingo ni Kevin Ruiz, and Phantom Angel ni Ella, at ang pinaka-inaabangang bituin, ang kotse ni John Dawson. Grabe signature car, ang kotse ng kampiyon at ng karambola. 10 taon na nakalipas, minamaneho niya pa tong kotse. Sa Dock Bay Rally, noong tinurni na yon, bigla siyang pumalpak, natalo ang mahal niya at muntikan nang matapos ang kanyang karera. Anong meron sa kotse na tow? Anong nangyayari dito sa kotse? Teka lang. Hindi ito ang kotse na isinumite ko. Hoy, may tao ba dyan? Anong nangyayari dito sa kotse? Di ba tumawag ka kagabi para last minute na palitan? Kailan naman ako tumawag sa inyo? Gets ko na.
May nagpalit talaga. Yung mga taga-Yamato lang naman ang gagawa ng ganyang kalokohan. Itong kotse lang na to ang babaligtad ng loob ko. Ginoo Dawson. Kamusta Ginoo Dawson? Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Asti ka rin. Tingnan mo ang dati mong kaibigan. Ang daming alaalang na ibabalik nito. Sayang lang. Sa tourney, hindi nostalgia ang panalo. Tama ka. Higit pa sa knockout at daya, hindi ka mananalo sa tourney. Siya nga pala, yung maliit na regalo na iniwan mo sa kotse ko, na-enjoy mo ba ang palabas? Wala akong alam sa sinasabi mo. Pero interesado ako. Pag nalaman mong lahat tungkol sa'yo nakabisto na, ano kaya ang itsura ng mukha mo? Haha, huwag mong kalimutan. Kabesa namin bawat kilos mo. Dilat mong mabuti ang mata mo. Bantayan mo ng husto yung ninakaw. Mo known. Ano ba talaga yon? Odd. Patiin mo nga ang backup crew sa Mountain Loop Highway? Para sa akin. Bukod sa ganitong klase ng madilim na negosyo, ano pa ang kaya mong gawin? Ang paghawak ng madilim na negosyo. Nang mahusay ay tanda rin ng pagiging eksperto. Hindi ba? Tangina mo. Kahapon, pinatawad ka lang ng tatay ko. Ganyan mo ba siya pinasasalamatan? Ituloy mo na lang sarili mong pasasalamat. Ang dapat mong alalahanin ngayon ay kung magagamit pa ni Ginoong Dawson ang kamay niya para sa manibela. Sige, sunod, paki-welcome ang mga driver sa racetrack. Sunod, hayaan nating opisyal na ipakilala ang mga koponan. At ang driver nila Kevin, ang magandang driver, Macy Royce. Sunod ay ang Velocity Racing Team. Sunod ay ang Velocity Racing Team at ang driver nilang si Ella. Pati ang rally racing god natin, si John Dawson. Go Velocity Racing Team. Hey. Hintayin ka namin ni Nanay sa finish line. Magpakatatag ka. Kailangan mong magpakatatag. Ito ang World Rally Championship. Ang pagkakamali 10 taon na ang nakalipas. Huwag mo nang ulitin. John, magpakatatag ka. Bata ka pa para makipagpaligsahan sa akin. Nandito lang oh. Dito mismo, sa lugar na to. John, hindi ka pwedeng bumilis ngayon. Pag nag-accelerate ka, siguradong itatapon ka ni Kevin sa bangin. Naririnig mo ba ako? John. Uncle John, nasa likod mo lang ako. Nakikita ko. Lahat ng galaw ni Kevin, sinadya niyang harangin ka para pukawin ang masamang alaala. Huwag kang paloko. Yon. John, ang tagal na nating hindi nagkita. Honey. Gusto mo bang bumawi? Para sa nakaraan? Kung ganon, magpakalakas ka. Gawin mo to para sa akin. Lakasan mo pa. Gusto kong makita kang bumalik sa tugatog. Ikaw ang Diyos ng karera ko. John, inautos ko sa'yo. Magbawas ka ng bilis. Dali. Pag may nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad sarili ko. Sa buong buhay ko, hindi kita mapapatawad. Hindi talaga ako magpapabagal. At hindi rin ako susuko kahit ano mangyari. Ayos, ang Diyos ng karera, talagang Diyos ng karera, humaharurot siya. Imposible dyan. Hindi yan pwede. Huling 50 meters. Ang kampiyon natin ay ang Diyos ng karera, John Dawson.
Salubungin natin ang mga kampiyon, Velocity Racing Team. Solid ang Velocity. Velocity Racing Team? Nandito kami para sa inyo. Itong tropeo na to hindi lang para sa Velocity. Para rin to sa bansa natin. At, higit sa lahat, para sa asawa ko, yung napanalunan natin ngayon. Hindi lang itong torneo na to. Tandaan nyo noong 5 taon na ang nakalipas, yung karera sa Mountain Loop Highway. Yung team nila, hindi lang ninakaw yung core driving technology natin. Nag-set up pa sila ng banggaan na naging sanhi ng pagkamatay ng asawa ko. Akala nyo, matatakpan nyo ang katotohanan? Gumamit kayo ng nakaw na teknolohiya para makuha ang torneong to. Tapos nilagyan nyo pa ng surveillance. Ang kotse ko, pilit niyong kinukuha lahat mula sa akin. Ang hustisya, hindi kailanman nahuhuli. Ngayon, gagamitin ko ang kayabangan at kalokohan niyo para personal ko kayo. Ilibing. Ginoong Dawson, maawa ka naman. Kasalanan naming lahat ito. Nabulag lang kami ng kasakiman. Handa kaming magbayad ng danyos. Ibibigay namin lahat ng meron kami. Pakiusap. Pakawalan mo na kami. Oo. Lahat ng responsibilidad, kami ang sasalo ng lahat. Pakiusap, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Ang Pandaigdigang Federasyon ng Sasakyan, hindi rin kami palalampasin. Nakiusap ako sa'yo. Isang pagkakataon? Binigyan mo ba ng pagkakataon ang asawa ko? Nung nagnakaw ka, nang himasok? At tinapakan mo ang katarungan, binigyan mo ba ng tsansa ang ibang tao? Narito ang ebidensya ng lahat ng krimen na ginawa niyo noon. At naipaalam ko na rin sa Pandaigdigang Ahensya ng Seguridad. Kami, ang Interpol at ang Pandaigdigang Federasyon ng Sasakyan pinagsamang investigasyon. Ginoong Kevin, inaaresto ka dahil sa hinihinalang pagpatay, paniniktik sa kumpanya, panlilinlang, at iba't ibang paglabag sa palakasan. Anumang sabihin mo, maaaring gamitin bilang ebidensya sa korte. May karapatan kang manahimik. Narito ang waran. Dalhin sila. Ina-frame lang kami. Ng isa pang pagkakataon, Ginoong Dawson. John, kailangan mong tikman to. Kakaaral ko lang kung paano gawin itong longjing na hipon. Naghanap ako ng isang master chef para matutunan to. Tito John, parang pagod ka nitong mga nakaraang araw, kaya nagluto ako ng sopas ng manok na may ginseng para sa'yo. Inumin mo, makakatulong to para makabawi ka ng lakas. Sige. Salamat. Pero medyo sobra yata ito. Hindi ko matatapos lahat yan. Tikman mo muna ang niluto ko. Kainin mo habang mainit pa. Mas masarap kapag ganun. Okay. Tikman mo rin ang sopas ko, inumin mo habang mainit pa. Nakakainit yan ng katawan. Tito John. Si. Kumusta? Malambot ang hipon. Ang sopas. Sakto lang ang pagkakakulo. Dahil nagustuhan mo, dagdagan mo pa ang sopas. At tikman mo rin ulit ang hipon. Tikman mo ulit ha. Heto, ako na magpapakain sa'yo. Si Finley at Ella parehong umalis na. Wala na sila dito. Kung tumagal pa sila, 3 beses akong kakain ng tira-tira bukas. Seryoso? Ano bang iniisip mo? Si Finley ay masigla at maganda at sobrang gusto kanya. Si Ella ay mabait at maalaga. At totoo siyang tao. Itong pagpipili ay isang biyaya pero sakit din ng ulo. Boy, tama na ang usisa. Hindi na ako bata. 5 taon na rin simula umalis si Mama. Alam natin lahat kung gaano ka nahirapan at gaano ka nagsumikap. Gusto naming lahat na maging okay ka at magkaroon ka ng masaya at magandang buhay. Gusto ni Mama na maging masaya ka. Hindi yung laging nakatali sa nakaraan. Kung makatagpo ka ng tamang tao at nagpapakabasya ng puso mo, simulan mo lang ang bagong yugto. Walang dapat ikahiya. Suportado ka namin.
Gets ko na. Malalaki na pala kayo. Nagpapayo na sa akin ngayon. Pa, kahit ano pang gawin mo, suportado kita. Tumingin ka sa akin. Maganda rin ang gawa mo. Uncle John. John. Ano ito? Hindi ko alam. Nandito na sila mula pa kaninang umaga. John. Sina nga? Uncle John, ang pogi mo ngayon. John. Ang laki ng mga kamay mo. Oh, ito. Tikman mo yung binili ko para sa'yo. Mga red bean cake ito. Uncle John, tikman mo yung binili ko. Shredded chicken na may butterfly style. Siguro ito yung tinatawag na matamis na responsibilidad. Tahimik ka nga. Manahimik ka na. Pancakes. Halika. Kumain ka pa.